Hey, welcome back guys. This is Jonathan Norbuda. You're watching I Love Tansyong TV, a channel that highlights and celebrates the beauty of life. If you are new to this channel, consider subscribing. Just click the subscribe button at yung bell notification na katabi nito para ma-notified kayo moving forward sa mga upcoming uploads ko. And if you're using social media like Twitter, Facebook, and Instagram, please do follow me. It's at I Love Tansyong, and visit my blog. It's www.ilovetansyong.com for my travel blogs and any articles na ina-upload ko doon related sa buhay ko. Welcome back! I'm pretty sure na kinlik nyo tong video na to kasi dahil sa title at saka dahil sa thumbnail. Please do watch until the end of this video kasi marami akong isi-share sa inyo na malamang makatulong hindi lang sa inyo kundi sa mga dapat pang pag-share ninyo ng mga kaibigan or kung sino mang nangangailangan nito. Pag-usapan natin ngayon, how to get away with HIV and AIDS. Napag-decide ako na gumawa ng follow-up video doon sa isa kong trending na most viewed video about disclosing my HIV status and yung experience ko nung nagpa-test ako, and then fortunately naging non-reactive or negative ako. So nag-gain siya ng pinakamaraming views, nagkaroon din siya ng mga positive comments at nakapag-share at nag-admire sa ginawa ko. Now you got the perfect video to watch kasi nga isi-share ko sa inyo ang mga dapat information na natutunan ko rin doon sa mga counselor or sa mga expert sa HIV and AIDS na finid sa akin yung information, and this is a perfect time for me to share it to you guys kasi meron akong platform and meron akong audience like you guys, and I'm pretty sure isi-share nyo to. Merong mga negative feedback, negative comments na hindi natin maiwasan, at meron din mga maraming positive na nakapagpalakas ng loob sa akin to do more videos or informative videos just like this. Nakakatakot siyang i-post online dahil maraming nanghuhusga, pero wala makapagpigil sa akin to share information because this advocacy, this is just not for you guys but for myself. Nasabi nga kung ano yung mas malapit sa'yo, kung ano yung mga bagay na mas malapit sa'yo, well, hindi na kailangan pang pahirapan pa. Umupo ka lang, i-on yung camera, let your audience judge your content. Now, this video, matagal akong hindi nakakagawa ng content kasi marami akong iniisip at marami akong ginagawang plano at hindi ko lang ma-execute. Now, maybe this video, wala akong plano na dapat gawin ko to, pero bigla na lang pumasok sa isip ko na gawin to kasi bumisita sa akin si Princess, yung kaibigan ko na talagang very supportive, and he said na why not create another video to tackle deep dive yung about sa HIV and how to get away with that virus at paano natin maiwasan yan. Kasi last week guys, nagpa-check na naman ako ng HIV and ng syphilis and HIV, and eto, non-reactive na naman po tayo. Ayan. So, this is not a way of bragging myself na non-reactive ako. Kasi ilang months na rin ako hindi nagpa-test right after nung kinreate ko yung video. Pero nagpa-test ulit ako for the sake of this and for this video din para at least meron naman akong panghahawakan. Hindi na tayo mahusgahan pa. So, whatever it takes, kung ano man yung mahusgahan nyo sa akin, then I don't care kasi I just want to share an information that I got from the one who shared it to me during the orientation nung nagpa-check ako. Now, let me share you. If you haven't watched that video na tinutukoy ko, I'll put the link down in the description box below para mapanood nyo rin yung that was like 2 years or 1 year ago video, pero parati pa rin siyang nire-recommend ng YouTube na para mapanood. Finalo up ko lang tong video na to kasi take advantage kasi nga since pinapanood siya, then gagawa ka ng related na video para at least makapag-share ng detailed information. Now in this video, I just want to share you guys bakit pa rin ako non-reactive. Ngayon, kung isipin ko pang huhusga, hindi ako makapag-share ng ganito information, but malakas ang loob kong umupo ngayon para mag-share dahil nga naniniwala ako na makakatulong itong information na to. Now, ano ba ang HIV at ano ang AIDS? Magkaiba ba ito? Related ba to? HIV stands for Human Immunodeficiency Virus. So, it's a virus for human only. Ngayon, kung merong pumapasok sa utak mo na mahahawa ba to sa aso, sa lamok, or sa langaw, or sa ano, no. Because hindi naman sinasabi nun na na fly immunodeficiency syndrome. Hindi rin naman sinasabi doon na dog or kung ano-anong animal can only be acquired through human to human. Ano naman yung AIDS? Ang AIDS naman is acquired immunodeficiency syndrome. So, ibig sabihin, it's a condition kung saan mababa ang immune system mo. It's because of HIV. So, na-acquired mo yung immunodeficiency is a syndrome na siya dahil sobrang baba ng immune system mo. So, yun yung kaibahan. HIV is the cause of AIDS. Porket ibig sabihin kung may
HIV ka, may AIDS ka na. Kasi kung halimbawa, kung may HIV ka nga, mataas naman yung immune system mo, you cannot be considered as AIDS. Ganun ang diferensya niya ha. Not necessarily pag may HIV ka, may AIDS ka agad. Pero ibig sabihin, pag may AIDS ka, it's because of may HIV ka. You got my point? Related pa rin sila sa isa't isa, pero magkaiba sila. Hindi sila sakit. Yun yung na sinasabi natin, ay namatay because of AIDS, namatay because of HIV. No. Namatay sila because of the sakit na nakukuha nila dahil mababa na ang immune system. Hindi dahil sa mababa. Wala namang anyone can have a low immune or compromised immunodeficiency syndrome pero hindi sila mamamatay dahil wala namang sakit silang nakukuha sa paligid nila. So not necessarily pag may HIV ka mamamatay na agad, diba? So paano pa maiwasan to? Kailangan nating lawakan ang pag-uunawa natin unang-una. In this video, I don't wanna talk about religion, about immorality, about medical terms. Hindi rin ako gagamit ng malalalim na medical terms, but this is just an information, a general information that can make you understand what's this HIV and AIDS is all about and how to avoid of getting that virus. Ang Department of Health sa Philippines, meron silang way of teaching. Now, let me share it to you guys kasi ito yung ginagamit sa isang organization named Love Yourself. Meron tinatawag tayong ESSE. So, yung ASSE na yun, we have to understand and deep dive na yun para maiwasan natin magkaroon ng HIV or mahawaan. First letter is E. Number 1, tandaan natin, meron tayong ESSE. Dapat hindi po natin kukumplituhin yung ESSE na yan. Yan po yung way of teaching ng DOH para maintindihan natin how to get away with the HIV virus. Number 1, E, exit. Dapat mag-exit ang virus from the positive going to the negative na tao. Paano yung mga exit na yun? Paano nga ba mag-exit ang isang virus? Sa exit na information, meron tayong 4 na mediums or ways. Mga medias kung paano mag-exit ang virus. Meron tayong number 1 is blood, which is very high risk. Number 2 na medium is vaginal or anal secretion, or yung tinatawag natin sa babae ay hema, or tinatawag natin sa lalaki ay tamod, or yung mga precam. Number 3, it's breast milk. Yung breast milk po from mother to child is high risk po diyan. Number 4 is saliva. Pero ayon sa World Health Organization at sa mga studies, wala pa pong nailabas na result na may nahawa because of the saliva, kasi kailangan ang concentration or ang sufficiency, kasi pangalawa meron tayong tinatawag na S. So meron tayong E, exit. Number 2 is S. Yung S na yon is sufficiency. Yung sufficiency ma-determine natin sa 4 na medium. Number 1 is blood. Sufficient po siya, very concentrated po yung virus na nakatira doon sa blood natin. That's why blood is the very high risk medium of transferring a virus from positive to negative. Number 2 is vaginal or anal or precam. Doon po yung high sufficient na medium. It will be under the category of the sexual way of exiting the virus. Number 3 is breast milk. Yung breast milk kasi is a way to transmit from a mother to a child during breastfeeding. Kaya yung nanay na merong HIV ay hindi po pinagbawalan po ang breastfeeding sa mga anak nila, kasi nga yun po yung nakakahawa sa kanilang mga anak. Number 4 is saliva. Very low sufficiency po siya, kasi ayon sa study sa World Health Organization, never pa po nagkaroon result ang study na nahawa because of saliva, because you have to drink 4 to 10 gallons of saliva para sufficient po ang kanyang capability para makahawa or yung concentration ng virus na yun. So, I'm pretty sure wala naman po sa inyo na kayang uminom ng 10 galon na saliva in just one setting, di ba? Kahit makipag-French kiss ka dyan o kahit anong gagawin mo, never ever po yun mangyayari, kasi nga saliva is not a perfect medium para makapag-transmit ng virus, kasi nga ang sufficiency niya is low. At the same time, isa pa, yung saliva natin is very acidic fluid, kasi part po siya ng digestive system. So since part siya ng digestive system, from bibig to dito, kaya meron tayong acid sa tiyan, di ba? Kaya pag hindi tayo kumakain, nagkaka-acidic, kasi nga yun yung fluid din na laway, kasi part siya ng digestive system. So very low risk po na mabuhay ang virus sa saliva. The next one, the third one is another S, which is survivability. Dapat yung naka-exit na sufficient na virus makasurvive. How to measure and how to know if they can survive or what not? Unang-una, ang virus po na ito ay hindi po nabubuhay na may hangin, kasi hindi naman po ito airborne virus, just like a flu virus, lagnat, sipon, or kahit anong virus na nabubuhay sa hangin-hangin na kahit
gamit na pag nasisinghot mo sa loob ng MRT or kahit anong na nabubuhay lang siya sa hangin at pag nasinghot natin magkakasakit tayo. No, it's not like that. Ang virus po na to ay kapag nahanginan or na-expose sa hangin or naarawan or na-expose outside sa katawan ng isang tao, ay mamamatay na po siya. Very low survivability po ang isang virus kapag may nag-exist na hangin. Now question, what if ang isang lalaki nilabasan from point A to point B na nag-travel siya for a specific span of seconds, then I'm pretty sure during that period na pag-travel ay na-expose siya sa hangin, then hindi na siya makasurvive. Or might as well, hindi naman natin alam kung gaano kasi hindi naman tayo yung virus, hindi natin alam kung gaano sila kapag na-expose na, yun yung tandaan natin, pag na-expose na siya sa outside, hindi na siya na bubuhay. Question, meron akong narinig na fake news na yung isa daw employee na HIV positive sa isang cola plantation na kasugat daw at nahalo daw yung dugo niya doon sa cola. Ano ba yun? Pasado ba yun? Try to evaluate the ESSE. Exit. Naka-exit ba yung virus? Of course, yes. Kasi nga, nasugatan siya. Sufficiency, very high sufficiency po siya. High risk. Kasi nga, ang medium na lumalabas is blood. Then, survivability. Doon na ang questionable. Makakasurvive ba ang virus kapag nahalo sa cola? Hindi naman siya kasama doon sa medium. Wala namang nakalagay doon na blood, vaginal anal secretion, breast milk, saliva, or cola. Wala naman nakalagay na ganun, diba? So, think about of the ESS. Okay? Now, with that being said, doon tayo sa pinakahuli na E, which is enter. So, dapat yung naka-exit na sufficient at naka-survive na virus mag-enter sa katawan ng isang tao para mahawaan sila. So, there you go. Since alam na natin yung ESSE, paano natin maiwasan na hindi natin makumpleto yung ESSE? There is an A, B, C, D, E on how to get away being infected with HIV. A, abstinence. It means not having sex outside of marriage. B stands for be faithful. Be faithful to your partner or practice monogamous as much as possible and don't engage with any sexual activities to any random people na hindi mo naman siya kakilala talaga. Now, kung hindi mo naman kaya mag-abstinent and hindi mo kayang maging faithful, then go to C. Proper usage of condom. Highly effective way of preventing HIV transmission. Kasi nga, hindi natin makukumpleto yung ESSE kasi hindi na siya maka-enter because of protected sex kasi may nakaharang na condom. But make sure, again, check the expiration date, check if you properly use your condom with a water-based lubricant only. D, do not use drugs because it can affect your decision making. Kung under influence ka of drug, you are not really clever enough to decide if you are engaged in a sexual activity with the influence of drugs. You cannot really decide which is safe and which is not because merong ibang mga drug user that they are using the same syringe. Do not use again the second time around doon sa mga ginagamit na mga syringe kasi hindi mo alam na yung ginagamit yun ay may HIV ay matatransfer siya kasi nga ESSE siya. Bakit? Kasi yung syringe kasi is E, naka-exit yung sufficiency, blood, di ba? Kasi may blood sa syringe. The next one is walang air na nag-exist doon kasi nga sarado ang syringe, di ba? And then E, exit kasi inject mo siya. So bullseye ka talaga. And then of course, if you are under in an influence of drug, hindi mo alam kung ano-ano na yung pinagagawa mo. And then hindi lang naman drugs. Ang pinag-usapan natin dito is yung paggamit ng syringe kasi lalo na ngayon, meron tayong mga gumagamit na mga gluta, di ba? Meron kasi akong kilala na parang nag-gluta party sila. Friend, paano naman ako nang mag-gluta tayo sa bahay, sabay tayo, ganyan-ganyan. Sabi niya, okay friend, ito gamitin mo na lang muna yung ginagamit ko after ko nito kasi nga hindi na tayo makabili pa ng ibang syringe. No, hindi lang po drugs na pinag-usapan nito, pati yung mga gluta or any activities na nakakapag-inject or kahit yung mga nurses, di ba? Na very high risk sila, lalo na pag nagkuha sila ng dugo or sample or nag-inject sila, pwede kasi silang madidel prick or accidentally kasi hazard yung trabaho nila. So, hindi lahat nakukuha sa sexual activity yung HIV, okay? E is equipment. You have to sterile all the equipments, lalo na yung pagtatato kasi nga may needle na involved, pwede kasing makahawa yun kapag hindi sterilize yung mga equipment. You have to dispose it after using and do not use it again doon sa panibago mong kliyente kasi kawawa naman po sila, di ba? Kung hahawa sila because of your negligence sa business mo kasi business-minded ka at hindi mo na kinare yung responsibility mo
to take care of your social responsibility mo dun sa kliyente mo. So, always sterile your equipment, especially kung nasa medical field kayo. Ano yung mga stages para dumating sa age? Number 1, from 0 day up until 2 to 3 months na the day na na-infect ka, pagpupunta ka po sa testing center para magpa-test, magpo-false negative po tayo dahil during that period is what we call window period. Sa US, ang window period na binibigay lang nila is parang 3 weeks or 4 weeks para i-test nila. Pwede na silang mag-test kung rigid na ba yung result. But dito sa Philippines, so para makatipid, ginawa nilang 3 months na bago ka pwede umulit ng test para malaman yung accurate na results. Within this 3 months, bakit wala po tayong madidetect na virus? Kasi nga, yung test po na gagawin sa center ay hindi naman po test para sa virus. Ang tinitest po is yung antibodies o yung sundalo. Ngayon, pag napasukan tayo ng HIV sa katawan natin, mag-produce ng antibodies or sundalo yung katawan natin. So, within 0 to 3 months, yun po yung window period kung saan naglalabas pa po na, kahit nandyan na yung virus sa katawan natin, pero pag ang ititest kasi sa testing center is yung existence ng antibodies natin or yung sundalo. So yun yung ititest. Kung alam mo sa sarili mo na tatanungin mo bakit ako nagkaroon ng antibodies for this virus, it's because may virus ka. So technically, kung halimbawa bakit nagkaroon ka ng antibodies for flu, because may flu na or may lagnat or may flu na virus nakapasok sa'yo. Same thing with HIV, ang tinitest nila is existence ng virus, kung hindi ang existence po ng antibodies. So to produce the antibodies, it takes 2 to 3 months para makapag-produce at rigid yung result. Ngayon, after 3 months, kung negative ka, then you are non-reactive. Ibig sabihin, walang nakuhang antibodies yung katawan mo. Ibig sabihin, walang nakapasok na virus sa'yo, and then you are negative. Yun po yung nun. Kung after, nag-reactive ka after 3 months, after nun, ang tawag na po sa stage na yun kapag nag-diagnose ka is yung asymptomatics or without symptoms. Ito po yung maglalast ng years to 10 years, depende po sa resistensya ng katawan kasi hindi naman po lumalabas yung mga symptoms na sinasabi, ginugoogle natin na may mga lymph nodes or ano. It varies. Pwedeng may lymph nodes si number 1, si number 2 wala naman. So it really varies doon sa tao kung ano yung mga symptoms. Pero within that span, ang tawag yan ay asymptomatic. Wala pa pong symptoms na nararamdaman. Minsan, year pa lang may naramdaman ka na, or it can take 10 years kung hindi mo alam na nakakanghawa ka pala, hindi mo alam kung ano yung, kasi nga wala kang symptoms, wala kang alam, di ba? So kaya nga hini-encourage lahat na magpa-test para at least alam mo regularly na kung meron ka ba talaga o wala. Kasi nga that's not just also for yourself but for you not to share the virus, kasi hindi love po dapat ang sinishare natin, hindi yung virus. So by doing the test, malalaman natin during the asymptomatic period na meron ka na pala, hindi ka na makakahawa. Kasi nga alam mo na sa sarili mo na meron ka. It's just that wala lang symptoms kasi it varies sa every individuals. Now kasabay naman ito, pagkatapos ng asymptomatic period is yung symptomatic naman. Yung period naman na to, doon na lumalabas yung mga symptoms like nagkakalagnat ka or any kasi nga since mababa na yung immune system mo and you are now considered as AIDS or status of AIDS, so since mababa na siya, lumalabas na yung mga symptoms. Kasi bakit ka nagkaroon ng dermatitis or bakit nagkaroon kang infection of blood, basta kung ano yung mga infection na papasok sa'yo, kung ano yung mga opportunistic infection na pumapasok sa'yo, tsaka mo lang maramdaman kasi nga mababa ng immune system mo, kasi nga hindi mo alam na may HIV ka pala. Pero kung early diagnosis ka po, meron pong gamot na iniinom how to manage to prolong your asymptomatic period. And luckily, kung mapahaba mo pa yan, you can live as normal as doon sa mga non-reactive na individual. Kasi nga, you just have to maintain yung virus mo para hindi dumami by taking this medicine kapag nag-positive ka. So, kaya mas maganda kapag early diagnosis kasi mas madali ang intervention doon sa gamot para hindi ka man gumaling, kasi just like high blood or diabetic na hindi naman talaga sila gumagaling. Nandyan like may hika ako, hindi na yan gumagaling, nagtitrigger lang siya kung without any proper medication. So by having this proper medication, ma-prolong yung asymptomatic period at later on, baka hindi ka na dumating dun sa point na bababa yung immune system mo and
magkaroon ka pa ng antibodies kapag pinasukan ka ng kung ano-anong sakit dahil mababa yung immune system mo. Pag kinapitan ka ng sakit, hindi ka nagkakasakit agad dahil nga mas mataas yung immune system mo because you are taking the intervention or you're taking the medicine. So yun po yung purpose noon kung bakit early diagnosis. So yun po guys, and after doon, kapag after ng asymptomatic, kung hindi na nagamot talaga at hindi na makapag-survive yung patient, then it will go to death. So yun yung iniwasan natin kasi nga sa panahon ngayon, hindi na po tulad dati ng 1970 or 1980 na pag sinasabing HIV or things like that, iiyak, drama, malaala mo kaya, no, it's no longer like that. Sa panahong ito, ang namamatay na lang sa sakit because of AIDS, yung mga taong hindi pa rin ini-embrace yung information. Bakit nahawaan ang isang tao because of knowledge gap? Pinapabayaan talaga nila yung sarili nila. So it case to case basis, hindi lang naman this is due to sexual intercourse. Pag sinasabing HIV, sex agad, no, it can be a needle prick, diba? Accidentally being pricked dun sa pagpe-perform mo doon sa pagiging nurse mo, pwedeng ganon. Pwedeng blood transfusion, lalo na yung mga nagpapa-abono ng dugo or nagdo-donate ng dugo, or pag merong mga blood bank diyan sa iba't ibang bansa, or hindi ko sinasabing sa atin or kung sa atin man, I'm pretty sure naman na kailangan nilang suriin bago mag-donate ng blood kasi kawawa naman kung magre-reactive yung mga gumamit ng blood na yun na galing sa blood bank, diba, or sa Red Cross. So yun din yun, mahigpit ang pagpapadonate kasi yun nga, is blood is the high risk or very sufficient, high concentrated doon sa virus na yun. Kaya pag nasalinan ka ng dugo na may HIV, din mahahawa ka niyan. So, di ba, nahawaan ka because it was not sexual related transmission. Pwedeng pwedeng yung nanay nagpadede sa baby. There's no sexual activities na nangyayari. It was a mother-child relationship. Pero bakit hinuhusgahan ng lipunan? Dahil nga hindi naiintindihan. Maraming pa ring stigma, mayroon pa rin tayong mga takot na pag-uusapan ito. At kung meron mang tao na malakas loob na mag-usap nito tulad ako, pero baka takot din na mahusgahan, just like doon sa mga comment nitong video na to. Kung meron mang mahumusga sa akin, well, I don't care, as long as meron akong na-share sa inyo guys, kasi marami po tayong mga kabataan ngayon na hindi alam paano iwasan ang ganitong sitwasyon dahil nga lack of education. The information is there but they are not willing to embrace because of stigma, kasi nga sasabihin nila, ay bakit ako mag-aaral ng babasahin yung HIV related topics na yan, or bakit ako makikinig sa ganyan, virgin pa naman ako. You got the point? You always associate the HIV, AIDS doon sa sex, which is not. Kasi tandaan natin, hindi lahat po nakukuha sa sex ang HIV. And then, kaya maraming takot na mga tao na kahit knowledgeable sila, hindi sila nag-share ng information. At kung meron man gustong mag-share ng information, ayaw mo namang makinig kasi nga ayaw mong pag-usapan yan kasi nakukunot agad sa sex. At sasabing sex immoral kasi papasok na yung religion. No, religion, yeah, that's fine. Immorality, morality, that's fine. Religion. Pero wag na po nating ipasok yung religion natin sa usapang ito kasi nga yung pag nagkasakit ka, hindi naman po religion ang magsasuffer kung magkakasakit ka, diba? Always take care of yourself. Now, merong sinasabi na isisi natin yan sa mga nanghahawa. No, bakit mo isisi sa mga nanghahawa yung pagkaka-HIV mo or things like that? Kasi tandaan mo, responsibilidad mo ay sa sarili mo, hindi mo responsibilidad yung taong na nanghahawa. Meron silang sariling responsibilidad na para manghawa. Responsibilidad nila yun, konsensya na nila yun. Pero pag pinabayaan mo yung sarili mo at kahit alam mo na yung ESSE na yan, hindi ka pa rin nag-ingat sa sarili mo, and kasalanan mo na yan. Tandaan mo, kung gusto mong mapraning, pwede mag-google, diba? Pero I'm pretty sure kung pinanood mo yung video na to, siguro meron kang doubt sa sarili mo. Bakit ka nagsisearch? Bakit ka nagbabasa about ng HIV or AIDS? Baka meron kang doubt sa sarili mo na baka you're getting the virus, pero lahat po yan, mapapraning po kayo na mapapraning, the agony will prolong kung hindi po kayo magpapatest. Takot kasi kayong malaman kung ano yung result. So kung takot kayo malaman kung ano yung result, then magsasuffer kayo, baka mamaya maging darating kayo sa point na symptomatics at hirap na kayo mag-take ng gamot at mag-bounce back sa sarili mo, 'di ba? Kasi kahit pa po mag-positive po kayo, sa panahon ngayon hindi na po death sentence ang HIV or AIDS. Hindi na po ganun guys. Ngayon, kung meron pong tututol sa akin na maraming nagko-comment sa akin dito na parang this is kasi nga kalandian, no, sorry po, pasensya na po kasi hindi po lahat ng nagkaka-HIV positive ay dahil sa
pagkaka-engage ng sexual activities. Hindi po ganon. Sana i-open po natin yung mind natin na ganon. Kasi kung sino pa yung mga knowledgeable na tao at sino pa yung mga promiscuous na tao, sila yung mga hindi nahahawaan because they know how to take care themselves. Unlike doon sa mga walang kaalam-alam at first time pang mag-engage ng sex, sila pa yung na-jackpatan kasi nga wala silang information. Tapos ang blame sa ng hawa, of course blame mo sa sarili mo yan kasi nga you're not willing to embrace the information. Nandyan lang naman yan. Tulad ko may mga taong nakishare, diba? At kung tulad kuman ikaw na nanonood dito na nasa puso mo ang pag-share, wag po kayo matakot mag-share at mahusgahan na kaya yan nagsishare ng mga ganyang kasi nga parang meron ng may HIV yan, ganon kaya yan siya nagsishare, maraming alam yan kasi nga may HIV yan, ganon. No, hindi po. Kasi maraming nagtatanong, maraming nag-iisip sa akin kahit saan, kahit kanino, kahit sinong bakit very passionate ako pagdating sa pagtulong sa mga gusto magpa-test. And thankful din po ako sa yung lumapit sa akin na taga Laguna na pumunta pa dito para magpatulong sa akin, para magpasama sa testing hub kasi nga wala silang lakas na loob na mag-isa. So sinamahan ko po siya and then very po siya, tansyong lovers kasi dito rin din kaya siya kinuntak niya ako guys kasi nga napanood niya yung previous videos ko about my HIV status na nag-reactive ako and I took the test. So gusto niya mag-take ng test kasi nga napapraning na siya kasi sa kakabasa ng Google, kakabasa ng research about HIV, parang lahat daw ng symptoms sa ramdaman niya yung nabasa na niya. So wag niyo iprolong at wag niyo praning yung sarili niyo kasi hindi nga kayo mamamatay sa HIV, mamatay naman kayo sa kapraningan, di ba? Mahirap po siya, oo, alam ko mahirap kasi alam niyo naman, napansin niyo naman sa una kong video na sobrang nahirapan ako talagang pumunta doon kasi lalo na kapag alam mo sa sarili mo na guilty ka sa mga ganong ESSE at nakumpleto mo yun, tapos alam mo na mas malaki ang probability mag-positive ka and you don't know how to handle yourself pag hinabot na sa iyo yung result tapos nag-positive ka, it's really a difficult decision to bring yourself doon sa testing hub. Pero isa-sacrifice mo ba yung sarili mo? Marami kang pang pangarap, marami gusto pang mabuhay ng mataas, hayaan mo ba? Nandyan na ngayon, libre naman yung pagpapatest. Ngayon, kung gusto niyo magpa-test guys, may mga link ako sa description down below kung saan kayo pwedeng pumunta. Hindi po ako bayad nito, isi-share ko lang kung saan kayo pwedeng pumunta, whatever their non-government organization, yung mga non-profit organization yan, kung meron man silang mga ginagawa behind that organization, but as long as they cater a free testing sa HIV, then take advantage kasi hindi lang naman po HIV ang sexually transmitted infection. Meron din po tayong mga iba pa like bacterial, meron din po tayong ititest doon na mga HEPA like HEPA B or syphilis. So hindi lang, is not all about HIV lang yung matitest kasi yung HIV is isa lang sa mga sexually transmitted diseases, pero meron pang iba like HEPA B, syphilis at iba pang mga bacterial or gonococcal or non-gonococcal urethritis magkaroon ka kapag you're not practicing. Thank you for staying up until the end of this vlog guys, and I'm pretty sure nakatulong ito. Kung hindi man nakatulong din, sorry, pero sana po i-share nyo po ito sa mga tao na alam nyo po na nangangailangan kasi minsan it takes someone na magsalita para paniwalaan at para magkalakas loob din yung isang tao na yun na i-embrace yung information. Kung nagsalita ako using this platform sa YouTube, kung ito man yung way ko, then yung ang way mo lang is i-share ito para sa taong yan. Gawin nyo itong educational video or any form of media para makashare ng information, please do so kasi this is not just my own battle, it's our nation's battle para mapababa kasi sobrang taas na po, nagmumultiply na po, tumataas na po ngayon ang numbers nag-increase ang HIV na dadiagnose ng Department of Health. Recently, mas pataas ng pataas. Takot silang pag-usapan dahil sa sobrang takot, bahala na is not an answer guys ha. Tandaan nyo, take the test as soon as possible or take the test regularly kahit hindi man kayo active sa sex, as long as mapanatag man yung sarili mo. Well, obviously, that's for free naman po yung test na yun, and you can just drop by dun sa mga satellite clinic nila. Sobrang daming hygiene po yan. Provide po yan ng government at those are for free. So, that's it for today, guys. Thank you so much for watching. I'm pretty sure mahaba yung explanation ko today, but sana you guys keep on watching my videos doon sa most video ko about HIV, doon sa pagpapatest ko. And then, I think this is the perfect time for me to share na
kung bakit ako nag-negative that time. Kasi nga, think about of something na meron ka bang nagawa, meron ka bang nakumpleto mo ba yung ESSE. Then if you think na nakumpleto mo, then may nagtanong sa akin, paano yung fellatio or oral sex? Paano yung fellatio or oral sex? Evaluate ESSE, exit, 'di ba? Nag-exit siya kasi nga nag-ejaculate siya through your mouth. Pangalawa, sufficient ba siya? Sufficient siya kasi it's a male or female secretion. Number 3, sufficient pa, makakasurvive ba siya? Meron bang hangin nag-involve? So malamang wala kasi wala naman masyadong hangin, hindi naman in and out ang hangin pag nasa bibig. Number 3, naka-enter ba siya? Kasi nga, ayon sa study, pinaka-low risk ang oral sex because dahil nga sa saliva natin, as I mentioned a while ago, na very acidic po yung saliva natin, and then very low risk po siya na makahawa. Not unless kung meron kayong micro open wounds na nag-exist sa bibig mo before doing that activity. Diba kung halimbawa meron kang ulcer or meron kang singaw or meron kang kaya never ever kang mag-toothbrush dapat, diba? Mag-toothbrush ka before doing the fellatio kasi nga you are not aware subconsciously na merong mga micro wounds because of the bristle doon sa toothbrush mo. Baka mamaya nagka-create siya sa gums mo ng mga micro wounds. It can be a portal para makapasok yung virus. Question, makakahawa ba ang oral sex? Pwede or hindi pwede kasi depende sa situation. Again, kung merong opening wounds or kasi lalo na yung bibig natin, it's a membrane, di ba? So since manipis lang siya, madaling masugat or things like that, or yung kung meron kang gingivitis, yung gums mo at madaling dumugo or madaling mag-open yung wounds or any infection sa bibig mo or tonsillitis na merong open wounds, then pwedeng doon dumaan yung virus. So think about it. Always evaluate kung since sapat na rin naman yung ang information na na-share ko sa inyo about ESSA, then also the EBCDE, then I'm pretty sure you are well equipped na ngayon to evaluate yourself. Thank you for staying up until the end of this vlog, guys, and I'm pretty sure nakatulong ito. Kung hindi man nakatulong din, sorry, pero sana po i-share nyo po ito sa mga tao na alam nyo po na nangangailangan.